Magandang umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig, mga viewers at subscriber ng video ng Munting Kawan ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, Praise God. Nawa ang Diyos ng pag-ibig at ang kapayapaan siyang mangibabaw sa ating lahat sa umagang ito, Praise God. Narito na muli ang Munting Kawan upang tayo ay tatalakay, na tayo ay magkaroon ng isang Bible study sa video sa YouTube channel na ito, Praise God, na upang makilala natin ng lubusan si Kristo sa buhay natin. No, Praise God. At bago tayo tatalakay ng mga verse, tayo ay manalangin. Hilingin natin sa Diyos na samahan niya tayo sa ating pagbulay-bulay sa araw na ito. Praise God. Amang banal, salamat po Panginoon sa araw na ito, God. Salamat po sa kalakasan, kalusugan na ipinagkaloob mo po sa akin kasama aking pamilya at sa mga viewer subscriber ng video ng Munting Kawan. Salamat po Diyos. Bagkus Panginoon, tulungan mo po ang iyong banal na salita na aming pagbulay-bulayan sa hapong ito. Nawa o God na maitanim ito sa aming mga puso't isipan upang ito'y magsipagbunga sa amin, Panginoon. Amang banal, patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkakasala. Maging sa isip man ito, salita at sa gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, maging ang aming mga pagkukulang sa iyo, Diyos. Nawa o God ay mapunuan. Ang mga pagkukulang na ito ay maalis sa aming katauhan, Panginoon. Maging ang aming mga pagkakasala, naway tulungan mo po ito na maalis ito sa aming mga sangkap, sa aming katawan. Amang banal, turuan mo kami, gabayan mo ang bawat isa, turuan mo kami sa iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang iyong banal na salita sa araw na ito. Amang banal, salamat po Diyos at pag-aingatan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming paglalakbay sa sanglibutan ito. Sabi mo sa iyong banal na salita, kami ay hindi taga rito. Ang aming pagkamamamayan ay nasa langit. Amang banal, salamat po Diyos. Sa araw na ito, ito po'y sinasamo, dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Kristo na siyang aming dakila, tagapagligtas. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos sa araw na ito. Praise God. Ating tatalakayin sa bidyong ito, no? Sa ating Bible study, open forum, Praise God, kung sino man ang may Biblia sa ating mga tahanan, no, sa mga viewers, sa subscriber, ay pagnilay-nilayan natin ang mga verse na aking babanggitin. Diba? Kung hindi naman ninyo masundan, ay pindutin lamang ninyo ang caption, kasi isusulat ko ito sa likod ng mga sa YouTube na ito. Isusulat ko ang mga verse para malaman natin, naunawaan natin ang lahat ng mga nakasulat, no? Praise God. Kaya ang ating tatalakayin, kasi maraming nagtatanong maraming nagtatanong na sabi nga nila, sabi dito sa aking pamagat, saan ba pupunta ang kaluluwa ng tao pagpatay na ito? Di ba, Praise God? Yan ang pamagat ng ating kasi nagtatanong, iba saan nga ba pupunta ang tao pag namatay na? Ito ba'y manatili sa mundong ito? O ito ba'y pupunta sa kaharian ng Diyos? Saan ba pupunta? Ano? Praise God. Ito'y ang Biblia ang ating pagsalitain, no? Ng katotohanan. Praise God. Ang Biblia ang pagsalitain natin. Unang verse nating tatalakayin, sabi dito sa Santiago 4:14, no? Sabi sa Santiago 4:14, sabi niya, kayo nga hindi nakaalam ng mangyayari sa inyo bukas. Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. O sabi niya, tayo tulad lamang na isang singaw. O isang singaw yung sa sandali daw panahon nawawala. Di ba? Kung ating nalalaman yung singaw, no? Kasi ang karamihan kasi nakakaalam ng singaw ay dito lang sa ating labi. Ang singaw. Pero ang singaw talagang totoo sa Tagalog, yung singaw, yung kabuti na kung saan-saan tumutubo yan. Tumutubo doon sa mga damuhan
o kaya saan puno pagdating ng Mayo, no? Pagkatapos naman ito, bigla lang itong sumusibol at dumadami. Pagdating naman ng isang araw, nawawala na yan lahat. Biglang nawawala, nalalanta na siya. Di ba? Nawawala na. Ganun daw ang isang buhay na isang tao. Katulad lamang ng isang singaw. Bakit? Ano sabi sa Hebreo? No? Takbo tayo sa Hebreo 9:27 ng Hebreo. Sabi sa 9:27 ng Hebreo, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Di ba? Itinakda na rin pala sa buhay natin ang pagkamatay natin. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Bakit kailangan mamatay ang tao at pagkatapos hukuman, no? Patulan, di ba? Kaya sabi sa Ecclesiastes, no? Dito maunawaan natin sa Ecclesiastes 9:10, no? Basahin natin sa Ecclesiastes 9:10. Sabi dito sa 10, anumang masumpungan na gawain ng iyong kamay, gawin mo na ang kapangyarihan sapagkat walang gawa na katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siul na iyong paruroonan. Ibig sabihin, no, kung ipaliwanag ko, ngayon daw, sabi na, anumang gawin, sabi na, nasumpungan ng gawin ng iyong kamay, gawin mo na. Dahil doon sa ating pupuntahan, doon sa libingan natin pupuntahan, hindi na rin tayo makakagawa. Ng anong gawa? Kabutihan. Bakit? Hindi ka na makakagawa ng kabutihan doon. Bakit? Wala ka na, nasa ilalim ka na ng lupa. Di ba, praise God? Kaya habang may lakas ka pa, gawin mo na. Sabi din sa Biblia, kasi doon sa ating patutunguhan, wala na raw katha, wala nang kaalaman, lahat wala na. Kundi naghahantay na lang tayo ng kaparusahan pagdating ng panahon. Di ba, praise God? Kaya sa panahon ngayon, no, praise God, kailangan natin gawin mo na yung kabutihan mo para sa Diyos. Kasi doon sa ating pupuntahan, wala na. No? Kaya sabi dito sa 12:7, at ang alabok ay uuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Di ba? Ang espiritu daw natin, ang katawang daw ito, babalik sa alabok, at ang espiritu daw ay babalik sa Diyos dahil ito ay binigay ng Diyos sa atin. Napakaliwanag, no? Praise God. Bakit babalik sa Diyos? Dalawa lang ang dadaanan ng tao. Una, babalik sa Diyos ang espiritu pag ito'y nakagawa ng kalooban ng Diyos. Ang pangalawa, yung gumawa ng kasamaan, ay ito'y papunta sa paghatol sa buhay. Di ba, praise God? Kaya nga, praise God, dalawa ang way ng isang tao kung saan siya pupunta. Ang una, pupuntahan ng isang tao, pupunta siya doon sa kaharian ng Diyos. Ang isang tao na nakagawa ng kasamaan ay papunta ito sa apoy, sa impyerno. Di ba, praise God, napakaliwanag. Sabi sa Ecclesiastes, basahin natin ang 5 para malaman natin ang Juan, no? Para malaman natin ang Juan 5:28 hanggang 29. Basahin natin para malaman natin kung saan talaga pupunta ang tao. Sabi sa 28, sabi sa 28, basahin natin. Datapot, mati pala ito, Juan. No? Sabi sa Juan, Mateo pala yun. Sa Juan pala, Juan 5. No? Muntik nang mailigaw. Juan 5:28 hanggang 29. Sabi sa Juan, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasa libingan ay magkarinig sa kanyang tinig at magsilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti sa pagkabuhay na magmuli sa buhay na ito, sa buhay at ang pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Di ba? Dalawa pala ang pupuntahan ng isang tao. Sabi na magsilabas daw
Sabi na pagkarinig, sabi niya dito, dumarating ang oras, ang mga nasa libingan daw. Ibig sabihin yung mga patay ng tao. Di ba? Nasa libingan, mga patay ng tao. Sabi niya, nasa libingan ay mga karinig ng kanyang tinig. At ito'y magsilabas, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli, sa pagkabuhay. At ang nagsigawa ng masama ay sa paghatol. Napakaliwanag, di ba? Saan daw pupunta ang gumagawa ng mabuti? Sa pagkabuhay muli. At ang gumawa ng kasamaan sa pupunta? Sa pagkabuhay doon sa paghatol. Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. No? Unahin natin basahin ang pagkabuhay muli. Kung ano ang kanyang matatamo pagdating ng panahon. Tito 1:2. Sabi doon sa Tito 1:2, ang buhay na walang hanggan na ipinangako mula pa ng simula ay ito hindi nagsisinungaling. Buhat pa ng pasimula ng walang hanggan. Yun ang ipinangako ng Diyos doon sa mga taong nagbalik loob sa Kanya at nagsigawa ng kabutihan at naglinis sa kanilang mga sarili. Yun, doon sa pagkabuhay muli, kasama ni Kristo. Pero ang gumagawa ng kasamaan hanggang sa kapanahonang ito, saan pupunta? Sa paghatol. Basahin natin sa Mateo 25. 25:41, no? Basahin natin sa Mateo. Sa Mateo 25:41, kung saan ba talaga tayo pupunta. Sabi sa 41, kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, at mapasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at kasama ng kanyang mga anghel. Di ba napakaliwanag? Kung gumawa ka raw ng kasamaan, isinumpa ka. Bakit ka isinumpa? Kasama ka raw doon sa nidang ng dyablo. Kasama ka nila. Kasama ang mga anghel doon ka sa apoy. Ibig sabihin doon sa ikalawang kamatayan na yan. Di ba? Doon pupunta pala ang isang tao. Praise God. Doon sa paghatol. Di ba? Kaya nga anong sabi sa gawa? Ano? Sa gawa, basahin natin ang gawa, 17:31. No? Sabi sa gawa. Sa gawa, 17:31. Basahin natin para maunawaan talaga ng lubos ng mga viewers. Sabi sa gawa, 17:30. Iakyat natin sa 31, iakyat natin sa 30. Sabi na dito, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya magmuli sa mga patay. Sino ito? Si Kristo. Ang ating mahal na Panginoon si Hesus Kristo. Kaya naghanda siya ng isang araw lamang na paghatol. Hindi yung araw-araw na hatulan niya ang tao, kundi isang araw lang ito. Ito hindi pa ito nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Mangyayari lang ito sa kanyang pagbabalik. Di ba, Praise God? Mangyayari ito sa kanyang ikalawang pagbabalik. Mangyayari ito. No, Praise God? Kaya sabi na dito sa 30, sabi niya, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalagpas na nga ng Diyos. Datapot ngayon ay pinag-utos niya na magsisi tayong lahat. Magsisi daw tayo sa lahat ng dako, sabi na. Magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Napakaliwanag, ano? Bakit kailangan magsisi? Kasi hindi nga ayon sa katuwiran yung ating paglakad tungo sa Diyos. Pinagigising tayo ayon sa katuwiran. Sabi sa unang Korinto 15:14, no? Sabi sa 15:34 ng unang Korinto 15:34, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag magkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahiyaan. Napakaliwanag, ano? Napakaliwanag. Kaya nga, pinagutos niya, magsisi tayong lahat. Bakit magsisi? Pinagigising pala tayo ayon sa katuwiran. Diba? Ayon sa katuwiran. Kasi mayroon daw iba na nagkasala, sabi na
na hindi ayon sa katuwiran. Bakit? Basahin natin ang Roma. Roma 13:11-12, no? Para maunawaan natin ng lubos. Sabi sa 13, sa 11, at ito yamang nakilala ng kapanahunan ngayon. Nung kapanahunan ngayon, may sinabay bang bukas? Wala, ngayon, kapanahunan natin. Di ba? Kapanahunan natin ngayon. Sabi na, nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisampalataya ng una. Ngayon daw mas malapit sa atin ang kaligtasan kaysa nung una. Bakit nung una? May kaligtasan ba sila? Wala eh. Kasi nung unang panahon, nung si Lot ang namuno sa Sodom at Gomora, ay wala nakita ang Diyos na nagbalik loob sa kanya, nagsisi. Kaya sinunog niya. After 2,000 years, sinunog niya ang Sodom at Gomora. Sinunog ng Diyos. Bakit? Walang nagsisi. Walang nagbalik loob sa kanya. Tinulungan pa nga sila ni Abraham. Nagipagbarginan pa nga si Abraham doon sa bundok ng Sinai. Di ba? Napakaliwanag. Pagdating naman kay Noe, ano nangyari? Walo lamang ang kaluluwa. Mayroon nakakilala sa Diyos. Pero kakaunti lang, 8 kaluluwa lang. So, ibig sabihin, may naligtas doon. Napag-apaw ng tubig sa sanglibutan. Bakit? Mayroon palang nakakilala. Sa kapanahon na natin ngayon, nung kay Noe, 2,000 years din, ginunaw din ang buong mundo. Bakit? Kasi ang mga tao noong araw, ang lalaki nag-asawa sa kapwa lalaki, ang babae nag-asawa sa kapwa babae, anak, ama nag-asawa, ina nag-asawa sa kanyang anak. Kaya doon lahat na yun, nandoon ang pagkakasala. Kaya hindi nakita ng Diyos ang kabutihan sa tao noong unang panahon. Kaya inapawan ng tubig. Kaya nga inutusan ng Diyos si Noe na gumawa siya ng isang daong. At doon niya ilalagay lahat ng hayop, anumang klaseng hayop o anumang kasama ang kanyang mga anak. Dahil ang kanyang anak lang, mga anak niya, ang nadala niya talaga. Yung mga ibang tao, wala. Pati mga kapitbahay, mga kamag-anak niya, wala. Talagang nadala at nagbalik loob sa Diyos. Kundi ang kanyang mga anak lang. No? Praise God. Kaysa kapanahon na naman natin ito, 2021 na tayo. Bakit hindi pa ginawa ng Diyos ang paghatol sa atin? Ang paggunaw sa mundong ito. Bakit? Kasi nakita ng Diyos na mayroong nangaral ng makatotohanan. Mayroong nangaral na talagang tama talaga ang kanyang pangangaral sa Biblia. No? May nakita ang Diyos na talagang mayroong maraming nagbalik loob sa Kanya sa kapanahunan natin ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. No? Praise God. Kaya nga sabi niya dito, praise God, sa ating babasahin sa 12, ang gabi ay totoong malalim na at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at atin isakbat ang mga gawang sandata ng kaliwanagan. Napakaliwanag, ano? Ano ba itong gabi na totoong malalim na? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia na ang gabi, hindi ito katulad ng gabi ng ating pagtulog. Natutulog tayo, kinaumagahan ay gigising. Ang gabi na tinutukoy dito yung pagkakasala sa sanglibutan. Malalim na. Sabi ng pasama na ang tao sa mundong ito. Di ba, praise God? Bakit pasama na ang tao sa mundong ito? Di ba? Nandoon na lahat ang kasamaan ng tao. Di ba? Sa halip na sila ay magbalik loob sa Diyos, hindi nagbalik. Bakit? Patuloy pa rin silang gumagawa ng kasamaan. Lalo na sa kapanahon ito. Di ba nakikita natin sa mga television, sa mga balita, ang tao, para na lang isang manok na binabaril. Walang awang pamamaril. At wala ring awang, mga babae, walang awang ginagahasa diyan. No? Di ba, praise God? Kaya, ganun ang kasama sa mundo. Palalim ng palalim ang kasamaan. Kaya sa ating kapanahonan, sabi nga dito sa 12, iwaksi natin yan, alisin natin yan, mga pagkasamaan na yan. Bakit? Bakit pinaalis ang kasamaan na yan? No, praise God? Pinaalis yan ng Diyos yung mga kasamaan. Kaya nga, praise God, kaya nga anong sabi sa Episo 5:14, no? Praise God.
Praise God, hallelujah. Episos 5:14. Sabi sa 5:14 ng Episo, kaya nga sinasabi niya, gumising kayo, natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Di ba, praise God? Itong kasing patay na ito rin yung patay sa pananampalataya. Kasi mayroong patay na galing sa libingan. Pag sinabing libingan, talagang nasa nakabaon, patay na sila talaga sa pisikal. Ito namang patay na sinasabi dito sa Biblia, ito'y patay sa pagkakasala sa harapan ng Diyos. Di ba? Praise God? Kasi napakaklaro naman na sabi sa Biblia na kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liwanagan ka ni Kristo. Napakaliwanag, ano? Bakit ka magbangon sa gitna ng mga patay? Ano itong mga patay? Napapalibutan ka ng lahat ng tao sa mundong ito na puro kasamaan. Ang iniisip na lang yung kanilang sarili. Ikaw na nag-iisa, nag-iisip ka kung paano mo sila maliligtas. Mag-iisip ka kung paano mo sila maliliwanagan at paano mo sila madadala patungo kay Kristo Jesus na ating Panginoong Jesus. Di ba, praise God? Kaya magising ka, ikaw natutulog. Sabi ito na natutulog, yung nananahimik ka lang, yung walang tulog na, yung pananampalataya mo, yung hanggang doon na lang, no? Hanggang doon na lang ang pananampalataya mo, hindi ito naiangat, hindi ito nadiligan ng salita ng Diyos, no? Kaya tulog ka. Kaya sabi niya, gumising ka. Liliwanagan ka ni Kristo. Bakit liliwanagan ka? Bibigyan ka niya ng pagkaunawang espiritual. Kung ikaw ay makasunod sa kanyang mga salita. No, praise God? Kaya sabi dito sa Ecclesiastes, bakit ka liliwanagan ni Kristo? Kasi nakalimutan mo na yung tungkulin mo sa Diyos. Di ba, praise God? Nakalimutan mo na ang tungkulin mo sa Diyos. Praise God. Ano itong tungkulin mo sa Diyos? Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13. Kaya nga ang tao pinagigising na ayon sa katwiran. Bakit? Nakalimutan mo na kasi ang tungkulin mo sa Diyos. Di ba, praise God? Ano sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes? Ito ang wakas ng mga bagay ay ikay narinig, ikay matakot sa Diyos. Sundin mo ang mga utos, ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin mo raw ang kanyang mga utos. Bakit ito yung katungkulan mo sa Diyos? Di ba, praise God? Yung nakalimutan mo ay yung pagkatakot, hindi yung pagkatakot na lalayo ka sa Diyos. Ang pagkatakot na ito, yung hindi ka dapat makagawa ng pagkakamali, hindi ka dapat makagawa ng pagkakasala sa kanyang harapan. Yung pagsunod sa utos naman niya, kailangan mo ganapin. Di ba, praise God? Yan ang kailangan natin. Kaya nakakalimutan natin. Ano? Praise God. Kaya ano sabi sa Mateo 22:37? No? Kaya dito natin nakikalimutan na may katungkulan pala tayo sa Diyos. Ano ba itong utos na sinasabi sa Biblia? Sabi niya sa 22 ng Mateo 37, no? Sabi sa Mateo 22:37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong mong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Napakaliwanag. Sabi 38, ito ang dakila at pangunang utos. Yun pala ay ang dakila at pangunang utos eh. Yun ang nakalimutan mo, yung pagmamahal mo sa Diyos. Yun ang unang utos para sa buhay mo at sa buhay ko. Nakalimutan mo na, kung mahal mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka na dapat gagawa ng anumang pagkakasala sa harapan niya. Di ba, praise God? Kung mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang Diyos, bakit? Hanggang ngayon, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan sa Kanya. Pero kung mahal mo ang Diyos, hindi mo na magagawa ang pagkakasalang niya. Di ba, praise God? Yan ang nakalimutan natin, yung utos na yan. Di ba, praise God? Ang ikalawang utos, nakalimutan din natin, sabi niya. At ang pangalawang utos ay katulad ito, ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Bakit pinaiibig ang kapwa? Sa kapanahonan natin ito, hindi pag-ibig sa kapwa eh. Di ba? Sabi nga sa Biblia, lalo sumama ang panahon. Malalim na ang gabi. Bakit malalim? Kita mo naman ang tao.
gumagawa pa rin ng kasamaan hanggang sa kapanahonang ito. Di ba, praise God? Kaya, ang Diyos, praise God, sabi nga niya dun sa Lucas, ano? Sa Lucas 13, sabi niya dun sa Lucas 13, 22, 24, no? Ating tatalakayin sa Lucas. Sa Lucas 13, ang talatay 22 hanggang 24, sabi sa Lucas 13, 22 hanggang 24, at sabi niya, at siya yumaon sa kanyang mga lakad, sa mga bayan, sa mga yaon. Tama ba? Lucas 13:22. Lucas 13:22, sabi niya, sa Jerusalem ay nagturo, ay naglakbay patungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas? At sinabi sa kanya, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na makapasok at hindi mangyayari. Napakaliwanag, ano? Marami daw ang nagsisikap, pero hindi daw ito mangyayari makapasok. Bakit? Di ba? Bakit? Hindi mangyayari. Di ba, praise God, napakaliwanag. May mga apostolis habang sila naglalakad papuntang Jerusalem at nagtuturo sila, kasama ang ating Panginoon Kristo, ang isang apostolis nagtanong. At sabi niya, Panginoon, kakaunti baga, sabi niya, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas? At sinabi ni Jesus sa kanila, sinabi ba ni Jesus na, ay kakaunti lang? Ay marami. Walang sinabi. Walang sinabi ng gayon. Kundi ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, magsikap. Di ba? Sabi niya, magsikap na makapasok. Sabi niya, magpilit kayong makagsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat, sabi niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na makapasok at hindi mangyayari. Napakaliwanag, ano? Hindi ito mangyayari. Bakit hindi mangyayari? Di ba? Ba't kakaunti lang? Di ba, praise God? Dito malalaman natin, maunawaan natin sa City 13 ng Mateo. No? Dito natin malalaman sa City 13 ng Mateo. No? Kaya ano sabi sa City 13 ng Mateo? Sabi sa City 13 ng Mateo, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami do'y nagsisipasok. Di ba napakaliwanag? Bakit? Yan ang tanong, ano? Bakit makipot ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan? Kasi dito kay Kristo maraming bawal. Bakit? Kaya nga makipot eh. Yan ang hindi naintindihan ng karamihan. No? Dito sa makipot na daan papunta kay Kristo, maraming bawal. No? Kung babanggitin ko ang mga bawal dito, no? Lahat nandyan na mga bawal. Sabi doon, sa Deuteronomio, huwag kang gagawa ng anumang larawan na ay naanyuhan sa langit at sa lupa, gumawa ka. Yun ay bawal yan. Utos ng Diyos, huwag kang gumawa. Bakit gumawa ka? Sabi naman niya, huwag kang papatay. Bakit ang tao pumapatay katulad lamang ng isang manok? Huwag kang magnakaw. Bakit ka nagnanakaw? Di ba, praise God? Di ba napakaliwanag, ano? Kaya sabi na, magbihis ka ng bagong pagkatao. Bakit hindi ka nagbibihis ng bagong pagkatao? Ibig sabihin, doon ka sa maluwang na daan. Kasi dito kay Kristo, ang daming bawal bago ka makasunod sa Kanya. Pero doon sa maluwang na daan, napakaraming nagsisidaan doon. Bakit? Nandoon lahat eh. Lahat magagawa mo roon sa maluwang na daan. Kahit anong gawin mo sa buhay, magagawa mo. Bakit? Wala ka kasing takot sa Diyos. Hindi mo kasi inibig ang Diyos. No, praise God, napakaliwanag doon sa verse na yun. Di ba? Doon sa verse na yan, napakaliwanag. Kaya nga wala kang takot na, kaya nga nalimutan mo ang katungkulan mo sa Diyos. Ano yung katungkulan? Yung sumunod sa kanyang mga utos. Ano yung utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa buong buhay mo, sa iyong buong puso mo at pag-iisip. Nakalimutan mo na yan. Bakit mo siya nakalimutan? Dahil gusto mo, may kalayaan ka. Anong kalayaan? Hindi kalayaan papunta kay Kristo. Ang kalayaan itutungo sa kalayawan
ng pagkakasala, doon mo siya pinili. Dapat ang pinili mo, si Kristo sa buhay mo. Dahil si Kristo, ang ipinangako niya sa iyo, buhay na walang hanggan. Doon sa maluwang na daan, ano ang ipinangako doon? Kapahamakan sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kaya sa hapong ito, sa araw na ito, pag narinig ninyo ito, nawa, kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa lahat ng mga nakikinig. Praise God. Ito'y totoo. Ang salita ng Diyos ay hindi ito matutulan ni numan. Di ba, praise God? Hindi ito matutulan na magsalita ng katotohanan ang salita ng Diyos. No, praise God? Kaya nga, maraming nagsisidaan doon. Praise God. Bakit? Bakit? Nasa kanya ang kalaik ng paghatol. Di ba, praise God? Sabi sa Isayas, basahin natin sa unang Pedro muna, 3:12 ng unang Pedro, no? Sabi sa 3:12 ng unang Pedro, sabi sa 3:12, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang mga kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga masasama, malaban sa mga nagsigawa ng masama. Napakaliwanag. Pag gumawa ka ng masama, kahit anong hiling ng hiling mo, kahit anong pangalangin mo sa Diyos, hindi ito maririnig niya. Bakit? Ang kanyang mukha ibinabaling lang sa iyo. Pero kung ikaw matuwid sa harapan ng Diyos, lahat ng daing mo, nandoon sa kanya palagi. Di ba? Nandoon palagi, naririnig na ang hinaing mo pag ikay matuwid. Pero kung ikaw ay masama, saan ang kanyang panig? Ibabaling daw lang niya ang kanyang mukha. Iiling-iling lang siya para sa iyo na gumagawa ng kasamaan. Di ba, praise God? Kaya nga, praise God, anong sabi sa Isaiah 57:1? No? Balikan natin ang Isaiah para maunawaan. Isaiah 57:1. No? Praise God. Sabi sa 57:1 ng Isaiah, Isaiah 57:1. No? Sabi sa 57:1, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam. At ang taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita ng matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kaya pala, pag ang isang matuwid, pag namatay, kaya pala namamatay siya sa mundong ito dahil inaalis siya doon sa kasamaan na darating. Kaya ang isang tao, hindi tayo namamangha na maaga siyang namamatay. Ano? Praise God. Kung siya ay nakagawa ng kalooban ng Diyos at namatay siya, praise God, ito'y kinuha lamang ito ng Diyos. Bakit? Inalis siya. Bakit siya inalis? Kasi may darating sa kanya na masigit pang kasamaan. Baka lalong mapasama siya sa mundong ito. Kaya kinukuha na siya ng Diyos. Di ba, praise God, yan ang sabi dito sa Isaiah 57:1. Kaya inalis ka ro, pag ang matuwid na matay, wala daw ito gumuwinita. Kaya inalis siya dahil mas lalo pang mapapasama siya sa mundong ito kung hindi siya kuhanin ng Diyos. Di ba, praise God? Kaya, praise God, sa araw na ito, praise God, kung marinig ninyo ang tinig ng Diyos, ng Panginoon, sabi sa Hebreo 3:15, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Ibig sabihin, sumunod na agad tayo sa Panginoon. Dahil nakalimutan natin ang kanyang mga utos. Nakalimutan natin na may katungkulan pala tayo sa Diyos, kaya tayo nilikha sa mundong ito. No, praise God? Kaya nga sabi dito sa Job, no? Ating balikan sa Job. Basahin natin sa Job. Sabi sa Job, no? Basahin natin. No? Sabi sa Job, Job 12:10, no? Sa Job 12:10. Dito. Job. 12 Gs ng Job, no? Sabi sa 12 Gs ng Job, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, at ang mga hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay na pala niya lahat yan, mga bagay. At ang mga hininga ng tao, nasa kanya yun. Kaya wala tayong magagawa pala kung kuhanin tayo ng Diyos. No?
ang Diyos pala ang may control sa buhay natin. Kaya kahit may karamdaman ka man, kahit malalaman yung karamdaman mo, sabihin ng mga doktor na ikaw ay nasa stage 4 na ng cancer, kung hindi pa talaga kalooban ng Diyos na ikay kukuhanin, hindi ka pa mamamatay. Di ba, praise God? Dahil nasa kamay na niya ang yung mga hininga ng tao at ang buhay, nasa kamay na niya. Hawak na niya yun. Kung hawak na niyo, kahit anong oras pwedeng kuhanin sa'yo. Di ba, praise God? Hawak niya. Kaya nga, praise God, habang may kalakasan ka pa, sabi nga doon sa ating binasa, sa ating pupuntahan, wala ng karunungan, sabi doon sa ating binasa kaina. Sa Siol, habang gawin mo na ngayon, dahil sa ating pupuntahan, wala na raw doon. Wala ng karunungan, wala ka nang magagawa kapag wala ka na sa mundong ito. No? Ngayon, gawin mo na ang pagsunod at pagtalima sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya nga, praise God, praise God. Sabi dito sa ating tatalakayin sa Apokalipsis, sa huling talata, Sabi dito sa huling talata na aking tatalakayin, sa Apokalipsis 20:12, Sabi sa 20:12 ng Apokalipsis, ito'y pinatutuhanan lamang ni Apostol Juan. Ito'y sulat ni Apostol Juan. Ito'y pinatutuhanan niya nung unang panahon na talagang nakita niya. Praise God. Sabi niya, at nakita ko ang mga patay na malaki at maliit at mga nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag, no? Bakit? Sabi ni Juan, nakita daw niya ang mga patay. Ito yung mga tao na nangamatay na sa mundong ito, no? Ito yung mga tao na wala na, hindi na natin nakikita. Sabi na, maliit daw at malaki. Ano itong maliit at malaki? Yung maliit, ito yung pinakamahirap. Yung malaki, itong pinakamayaman. Di ba sa dami na rin nagkamatay sa atin sa mundong ito? Punawain natin. May mga yayaman na, may mga celebrity pa, mga mayayaman, malalaking tao, nangamatay na sila. Di ba? Mayroon din mga nangamatay na mahirap pa. Di ba? Isang kahig, isang tuka. Nangamatay din sila. Pero nakita ito ni Juan. Maliit man o malaki, sabi niya. Nangagkatayo. Sabi na. Nangagkatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. Ibig sabihin, kailangan lang maisulat yung aklat mo. Ay yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Sabi niya. Nakasulat sa aklat. At aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ano ba yung nakasulat sa aklat? Di ba ang sabi sa Juan 12:48, ang salita na inyong narinig siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Di ba? Ano yung salita na inyong narinig? Nung sinabi ni Kristo, ang sino man tao gustong umibig sa akin, ay tuparin niya ang aking mga utos. Kung hindi mo siya tinupad, doon ka rin hahatulan. Pag sinabi niya, magbihis ka ng bagong pagkatao, at hindi ka nagbihis, doon ka rin niya hahatulan. Diba? So, sinabi niya, lumakad ka na ayon sa espiritual na pamumuhay, at hindi ka na lumakad doon. Doon ka rin hahatulan. Di ba, praise God? Napakaliwanag yan. Katulad, halimbawa ako sa isang abogado, mga viewers, subscriber, sa isang abogado, mayroon silang aklat. Ganito rin ang aklat ng mga abogado. At doon nakasulat ang mga kautusan ng panglupa. At doon ka rin niya babatayan ng sakdal ayon sa gawa mo na pagkakasala. At doon ka rin nila didipinsahan sa ayon sa iyong nagawa na pagkakasala. Di ba? Doon ka nila hatulan. Doon sa mga sulat na yon. Ang Biblia naman, dito rin tayo hahatulan ng Diyos sa mga salita niya na ating narinig. Diyan din tayo hahatulan pagdating ng panahon. Pagbukas ng aklat, kasi ang original nito nasa langit. Ito'y kopya na lang natin dito sa atin. Bakit? Nandun sa langit ang original. Si Kristo ang original dito.
Siya nakakaalam sa lahat ng bagay. Praise God. Kaya nandun na sa langit siya. Siya ang original na nagsalita rito sa aklat na ito. Kaya dito tayo bumabatay ng kaligtasan ng ating kaluluwa. No, praise God. Kaya praise God, salamat sa Diyos sa araw na ito, praise God. Kaya nga sabi sa Hebreo 3:15, no? Muli na aking sasabihin, pag narinig ninyo ang tinig ng Diyos mong Panginoon, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, alaalahanin natin siya dahil nakalimutan na natin siya. Di ba, praise God? Kasi may katungkulan tayo sa Diyos bago tayo likhain sa mundong ito. Salamat sa hapong ito, sa araw na ito, praise God. Salamat sa Diyos sa inyong pagpakinig sa munting kawan ng Diyos. Praise God. Ang Diyos ay siyang nating pinapupurihan. Praise God. Ang siya nating pinasasalamatan sa lahat ng bagay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos natutuwa sa bawat isa sa atin na nagsigawa ng kabutihan tungo sa kanyang harap. Tungo sa inyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa ating pagtatapos. Praise God. Muli na aking sasabihin sa bawat isa na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay mangibabaw sa bawat isa sa atin, sa buong mundo at sa buong tao sa sanglibutang ito. Salamat sa Diyos. Tayo'y dadako ng isang panalangin. Tayo'y magpasalamat sa kanyang mga salita. Praise God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Praise God. Salamat po o Diyos. Ito'y tulungan mo ito, Panginoon, na maitanim sa aming mga puso't isipan upang ito'y aming gabay sa aming paglalakbay na ito, praise God. Tungo sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Ama, pakalinisin mo kami sa iyong banal na salita. Ama, alisin mo po ang mga pagkakasala, sangkap na sa aming katawan, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad kami hinaayon sa iyong kalooban, makasunod sa iyong palatuntunan hanggang sa iyong pagbabalik. Amang banal, salamat po, Diyos, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa sanglibutang ito. Amang banal, naway, samahan mo kami sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay. Pag-aingatan mo kami na lumaganap ang iyong banal na salita. At pag-aingatan mo kami, Panginoon, sa pandemic na lumaganap sa mundong ito. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na malagpasan ang mga pagsubok sa buhay namin sa mundong ito. Amang banal, ito po'y sinasamo, dinadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo na siyang aming dakila, tagapagligtas. Amen. Salamat. Ang kapayapaan at pag-ibig muli ang siyang mangibabaw sa ating lahat. Salamat sa Diyos.